Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayan nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, Pizza 7 sa buwan sa Marso 2024. Sangan sa kong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, o bani ko hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa masanaandan, atong ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, to accommodate CBRT construction, South Bus has to move. Sa Super Balita sa Sunstar, rambol sa bar, usap patay. Sa The Freeman, COA, DPWH and Barangay Hall, government offices violate estero. Sa Banat News, sa The Freeman, gumikan sa Bikil, gitiklo, gawa sa KTV bar. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos says China actions not yet US-backed trigger. Sa Philippine Star, ASEAN and Australia says South China Sea must be sea of peace. Sa Manila Bulletin, House Committee of the Whole approves Chacha resolution, third reading eyed before Holy Week break. Ug sa Tempo, brawl in Thailand, 4 Filipinos injured in scuffle with Thai ladyboys according to DFA. Magatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ka maipadangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga.
Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siyensya na mismo ang husga. Babae ang mas malakas na kasarian. Di totoong natadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin, Babae lang ako. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga pulis nga mopatuman sa environmental law sa syudad sa Mandaue gideputize na kini human makadawat silang certificate of completion sa refresher training. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gideputize na pagbalik ang 121 ka mga pulis nga mopatuman sa environmental law sa syudad sa Mandaue. Kaganinang buntag nadawat nila ang ilang certificate of completion sa refresher course nga gipahigayon sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office kun Masenro. Ang pagpakatap sa eco enforcers nagtinguha nga mapahinumduman ang mga tao nga motuman sa balaod ug mahimong disiplinado. Ang mga masakpan makamulta og 600 ngadto 5,000 pesos depende sa ilang kalapasan. Pipila sa mga gibawal mao ang pag-ihi ug pagluwa sa pampublikong lugar og paglabay og basura sa mga dapit nga dili collection spots ug dili pa ang schedule. Mao na kini ang ikaduhang higayon nga gipakatap ang mga pulis sa pagpatuman sa environmental laws. Una silang gideputize ni aging tuig. Renewal kasi every year pala to siya. So at least no, ang mga kapulisan nato dili lang sila police visibility but also they will implement the ordinances of the Mandaue City Police Office. Moabot sa 745 ka individual ang naisyuhan og citation ticket sa kapulisan sa tuig 2023. Lahi magud ang iyang impact sa community. They are our eco enforcers for peace and order. Nya plus the environmental factor, lahi ang dating sa police when it comes to enforcement of the law. So we're hoping na madisiplina atong mga kauban og mas makasabot ang mga tao when it comes to environmental laws. Dili kay nag-apas nga dahantag madakpan. We're hoping nga mules ang dakop but the discipline will be there. Gawa sa pulis, nakipagalayon usab ang Masenro sa bantay dagat pagpatuman sa uban pang environmental policy sa Mandaue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa dugang balita, tanang mga bar ug board examination passers gikan sa Talisay City makadawat og pahalipay gikan sa city government. Gipatuman ang ordinansa nga nag-amendar sa incentives nga ilang mahatag. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Maayong balita alang sa mga Talisaynon nga nagkuha og managlahing licensure examination. Gipatuman na sa dakbayan sa Talisay ang paghatag og insentibo ngadto sa tanang mga nakapasar, bar examination man, physician o bisan unsang licensure examination gikan sa PRC.
Kung nakasulod sa top 10 ang kinsang talisaynon sa bar exam o exam sa pagkadoktor, makadawat og pahalipay gikan 10,000 pesos hangtod 100,000 pesos. Samtang sa ubang mga licensure examinations gikan sa Professional Regulations Commission, makadawat ang kinsang top-notcher og 5,000 pesos hangtod 50,000 pesos nga pahalipay. Apan di mabalaka ngadto sa ubang mga board passers tungod kay makadawat usab sila og tag 5,000 pesos nga pahalipay gikan sa Talisay City Government. Matod ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nga usa kini kapaagi aron pag-ila sa mga talisay nung naghago alang sige pangandoy nilang propesyon. Ang buhaton sa city every quarter tapuk-on ni ang tanang mga passers. So the first quarter is January, February, March. During April, atong tapuk-on ang tanang mga passers para makausa nato og hatag ang inyuhang financial assistance as a board passer. Aron mag-qualify, kinahanglang masumiter ang mga dokumento sa Mayor's Office. Sama lang kini sa barangay certificate, voter certificate, gikan sa COMELEC o PRC Board Examination Rating. Ihatag lang na diri sa Mayor's Office, amo na i-compile umaninig Abril puhon. Hopefully after Holy Week, makita tatanan para mahatag nato ang atoang mga financial assistance sa board passers. So we will do this quarterly. Ipatuman karong tuiga ang ordinansa bahin sa insentibo ngadto sa tanang mga talisay ng board ug licensure examination passers. Kinihuman nga napasar ang nahimong pag-amendar nini niadtong Disyembre 2023 sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin ni Mayor Tomas Osmeña mihulga nga bawion ang Osmeña Boulevard nga gipanag-iya sa ilang pamilya. Kana kung padayong ipamugos ni Governor Gwen Garcia ang pagpahunong sa pagtrabaho sa Bus Rapid Transit Project. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayuy. Kani Cebu City Mayor Tomas Osmeña mihulga nga bawion na sa probinsya sa Sugbo ang luna nga iya sa pamilyang Osmeña kini mao ang Osmeña Boulevard diin anaa nagsubay ang Cebu Bus Rapid Transit. Kini subay sa padayon nga panagbangi ni Cebu City Governor Gwen Garcia ug Cebu City Mayor Michael Rama sa panawagan sa probinsya sa pagpahunong sa pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT diya sa Osmeña Boulevard. Matod ni Osmeña nga ang nga gitukuran sa Kapitolyo o ang Lukop Osmeña Boulevard sakop kini sa Cebu Heights Incorporated nga gipanag-iya sa iyang amahan nga dunay kasabutan kaniadto nga idonar kini sa probinsya sa Sugbo ug bugti sa pipilasab kaluna nga iya sa probinsya nga anaa sa Dakbayan sa Sugbo. Aban ang maong kasabutan na sa pamilyang Osmeña giingon wala matuman hinungdan nga imbalido ang donasyon sa yuta. If the governor will insist because that's their property, I will say it's not your property. You see, my father gave the province properties in exchange of other properties which my father never got. So technically speaking, I can say that deal is not valid. Gani andam niya kining ipasaka ngadto sa korte kung padayon gihapon nga mangusog si Garcia sa pagpangangkon sa luna diha sa Osmeña Boulevard. Andam siya nga mopakita og titulo sa yuta nga kinatibukan sa Osmeña Boulevard, apil na ang Fuente Osmeña Rotonda nga gipanag-iya sa ilang pamilya. In court, no? That's all part of Cebu Heights. Cebu Heights owned by 100% owned by my father. Even parts of Fuente Osmeña is owned by my father. So I even have the title to it. Tulagway sa kanhi Mayor nga spoiled brat ang mga opisyalis karon sa probinsya sa Sugbo ug Dakbayan tungod sa padayon nga panawagan sa pagpahunong sa CBRT project tungod kay dako sab kini nga negatibong epekto sa credit rating sa nasudnong panggobyerno ug maglisod na unya sa pagdawat og donasyon og tabang gikan sa laing nasod. Sheriza Mayuy, CCTN News. Sa dugang balita, Department of Public Works and Highways nangayo og 5 bilyones pesos aron itagana sa mga proyekto sa syudad sa Lapu-Lapu. Sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno nga diduso sa budget proposal, ang DPWH mo'y dunay dakong gipangayo nga budget. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca.
Laumang makatagamtam og ubay-ubay nga mga infrastrukturang proyekto sa sunod tuig ang syudad sa Lapu-Lapu. Human nga ni-propose og 5.3 billion ang Department of Public Works and Highways kun DPWH nga maoy ialokar nga budget para sa mga proyekto sa syudad sa tuig 2025. Niadtong Lunes nagpatawag si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan og full council meeting sa mga City Development Council ug gisuta niya ang mga nagkadaiyang ahensya kabahin sa ilang gipropose nga budget para sa syudad. Nasayran nga ang DPWH maoy pinakadakong gipropose nga budget ug ang City Council pinanguluhan sa mayor ni endorso sa maong kantidad ug giaprobahan na dayon kini. Gibutyag ni City Councilor Annabeth Quizon nga itagana kini sa mga proyekto sama sa pag-ayo sa kadalanan ug mga drainage projects. Samtang nisunod sa pinakadakong budget proposal mao ang Department of Social Welfare and Development Office nga ni-propose og 412.6 million. Ikatulo sa pinakadako nga budget proposal nagikan sa Department of Health nga ni-propose og 362.8 million pesos. Giklaro sa maong ahensya nga ang 222 million niini ipatrabaho og cold room ug diri na usab kuhaon ang pondo sa pagpahuman sa Super Health Center sa Barangay Basak. Gibutyag ni Mayor Chan pinaagi sa iyang Facebook post nga permerong higayon pa kini nga ni-propose og susama kadakong kantidad ang DPWH para sa usa ka city government. Dugang niya nga ang mga kadagkuan sa DPWH mituo nga adunay dakong potensyal nga molambo ang syudad sa Lapu-Lapu tungod sa airport ug turismo niini. Ang ubang ahensya sa gobyerno nga ni-propose usab sa ilang budget para sa syudad mao ang Department of Information and Communication Technology kun DICT, Provincial Environment and Natural Resources kun PENRO, Department of Trade and Industry kun DTI ug Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kun DENR-EMB. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Police Regional Office 7 miangkon nga midaghan gyud ang supply sa illegal nga drugas nga nasakmit sa sunod-sunod nga anti-illegal drug operation sa nagkalain-laing unit sa kapulisan sa Central Visayas. PRO7 miklaro nga wa hinuon magpasabot nga migrabe ang problema sa drugas sa rehiyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa data nga gipahibaw sa Police Regional Office 7 gikan Enero 1, 2024 hangtod sa Marso 4, 2024, nakasakpit na sila 51,369.39 gramos nga gituang shabu nga doon standard drug price nga 349.3 million pesos nga may resulta sa pagkasikop sa 1,385 ka mga drug personalities. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, nga kini ang resulta sa sunod-sunod nga anti-illegal drug operation nga gilusad sa tanang unit sa kapulisan sa Central Visayas. Giangko ni Pilare nga padayon ng hagit sa kapulisan sa Rion 7 sanglit nagpabilin nga transshipment ang sugbo sa illegal nga druga sikan sa Luzon apan makita usab kun unsa ka epektibo ang kapulisan sa lang kampanya nga mahinungdan nga kini nasakmit ang labing gawahing nasakmit mao ang 10 kilos nga shabu sa managsuon nga taga Talibon Bohol nga dunay balor nga 68 million pesos din resulta matod pa kini sa hugot nga monitoring ug surveillance. Makita usab nato ang role sa katawhan nga always naghatag og mga information that we are using in the conduct of our operations. And yes, there is still a challenge in the flow of supply in Central Visayas. We remain to be the transshipment point of illegal drugs, but you can also see how effective our operatives on the ground. Gibutyag sa kapulisan sa Central Visayas nga sa kadaghan sa illegal nga drugas gala nasakmit, wala kini magpasabot nga dako na kaayo ang problema sa illegal nga drugas sa Rion 7 sanglit epektibo lang gyud ang kapulisan sa lang pamaagi sa pagsakmit sa kinilunga supply sa illegal nga drugas. Ilang ipasigarbo ang hugot nga koordinasyon sa komunidad ngadto sa kapulisan nga mahinungdan nga malampuson sila nga masakmit ang maong gidakanon sa illegal nga drugas. Let us focus on the fact that we are very effective in tracking this supply. Of course, ang role sa community is very important because they are the ones giving in information. Sa naandan, gikan sa Luzon ang supply sa illegal nga drugas, partikular na sa Southern Tagalog ug Metro Manila, nagibiyahe pengon sa Central Visayas pinagi sa land trip ug giagi usab kini sa mga Roro Port. Apan dako usab ang posibilidad nga gipanusod kini sa laing pamaagi, sanglit islaman ang sugbo nga mamahimong makagamit kini sa lain-laing matang sa transportasyon na dili mo gamit sa mga pantalan ilabi na nga padayon ang One Cebu Interagency Interdiction Task Force nga gilangkuban sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Dili lang matod pa ang mga publikong pantalan nga gidumala sa gobyerno. Lakit na sa gibantayan sa kapulisan ang mga pribado nga mga pantalan nga usa sa lisod nga monitoron. So may ninigitinguha nila nga ang tanang entry points mabutangan gyud og mga K9 units at walay makalusot nga kontrabando. We have in place personnel guarding ports. We just need to
collaborate with other agencies of government. Ngayon sa makaniadto nga doon daghang drug group nga naglihok sa Rion 7 sanglit sa pagkakaronduhan na lang ka grupo ang ilang gipangmonitor. Apan ang usa sa ilang nakuha nga kasayuran base sa pamahayag sa mga nadakpan gikan sa sulod sa bilangguan ng ilang mga contacts. Kini sa mas insidente sa Bohol din kasagaran sa mga suspitsado butugan nga ilang contacts ikan sa usa ka dakong drug personality nga nabalhog sa Abuyog Penal Farm sa probinsya sa Leyte. Arnold Bustamante, CCTV. Mao katong mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo kato nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sairi 47. Unya di na to ang angon mo break sa taog sa atong pagbalik mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Liude Kerante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin, kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin, Babae lang ako. For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sini Cebu For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ato sa ragutong unahon katong mga nahitabo karon nga
mga kasikas, no? Makaingon tag kasikas kay medyo klaro naman kaayo nga ni uso na gyud maayo kining tinubagay tali sa actually first kuan ra to murag Cebu City Mayor Michael Rama paghuman na abot na dayon nga Cebu City Mayor Michael Rama o Governor Gwen Garcia unya nitingog pagyud ning bag-o og nakita sad sa atong balita kaganina nga hasta si former Cebu City Mayor Tomas Osmeña nitingog na sad ni apil na sa Buroka ug unya humansad ni gawasad ni humansab sa ihang pag-announce nga magpapili siya pagka vice mayor sa dakbayan sa Sugbo kung musugot si Nestor Archival nga maoy magpapili sa pagka-mayor. So murag nagkuan na kanang nagyagaw nagsamot kay nagyagaw paning daan kay daghan day kay mga nadiskubrihan wa day nananghid sa unsa-unsa wala day nananghid dito sa unsay tawag ani wa sa day nananghid dito sa historical National Historical Commission nga anha magbutang maalihan ang fasad sa Kapitolyo nitingog si Governor Gwen nitubag si Mayor Mike karon lahi pud kang former Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Kay niingon man siya nga kung inyo nang hilabtan ang BRT, ako nang niyang giingon ba amo ana iya ako na Osmeña Boulevard sa iya ako na ng pamilya. Siya ko na nag-iya ana ug kuan man gay kuno iyang bawion na nitubag sa daani ang latest ani nitubag si Governor Gwen Garcia kagahapon. Niingon si Governor Gwen Garcia nga ang Cebu Provincial Government maoy tag-iya sa Osmeña Boulevard ug sa surrounding area gikan sa Cebu Capitol Building paingon sa Fuente Osmeña Rotunda. Kini human usab mi question si former Mayor Tammy Osmeña sa ownership sa Cebu Provincial Government sa maong luna dias Osmeña Boulevard diin kasamtangang gipatuman ang Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT. Ang panaglalis ni tumaw na sad tungod sa pagsupak sa Cebu Provincial Government sa pagtukod sa CBRT diha sa Osmeña Boulevard. Matud ni Governor Gwen Garcia ang pagpanag-iya sa lalawigan sa Sugbo sa Osmeña Boulevard resulta kini sa land swap deal tali sa Cebu Provincial Government ug sa Cebu Heights Incorporated nga nagsugod ni adtong 1930s pa. The subject of the deal was the province properties in Barangay Banilad and the lots along Osmeña Boulevard under the Cebu Heights Incorporated ownership. The deal faced controversies in which Garcia said that the late Governor Sergio Osmeña Jr. at the time was also the president and principal stockholder of Cebu Heights Incorporated. Tungod sa maong mga kontrobersiya, ang maong mga luna gipang uli ngadto sa mga tag-iya matud ni Governor Gwen Garcia. Matud ni midugang usab si Governor Gwen nga nagpabilin mao ang road right of way which remains to this day. So unsa man gyud ni, abot naman ta ani hastang dan, nag-ilog na, hastang luna nag-ilog na. Unya nitingog sad si Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa Cebu Provincial Government, iyang giauhag ang Cebu Provincial Government, mga opisyalis niini nga ayaw pag-apil-apil sa Cebu City Bus Rapid Transit Project. Kini human usab miluwat og resolusyon. Ang Provincial Board sa lalawigan sa Sugbo, ang Provincial Board miluwat og resolusyon na nanawagan sa pagpahunong sa BRT construction atol sa ilang regular session ni atong Lunes, Marso 4. Matud ni Mayor Michael Rama, niadtong Martes nga ang Capitol officials angay sad kuno mapakita show due courtesy ngadto sa syudad and that mas maayo pa kuno nga mo focus sila sa ilang mga problema sud sa ilang territorial jurisdiction. Niingon si Mayor Michael Rama kung dili mo muundang sa panghilabot ang ending ana gubot. The Provincial Board adopted the resolution nga giduso ni 6th District Board Member Glenn Soco, 5th District Board Member and Committee on Infrastructure and Public Works Chairman Red Duterte, and 3rd District Board Member John Ismael Borgoña nga nagrekomendar sa pagpahunong sa CBRT sa Cebu City
due to its contribution to the worsening traffic condition, thereby causing great inconvenience to the people of Cebu and causing negative economic effects to the entire people of Cebu. Ato ning Hubaros Binisaya, gusto nilang ipahunong ang CBRT tungod matud pa kay nakatampo nis nagkagrabe nga traffic condition sa kahintang sa trapiko dinis dakbayan sa Sugbo ug matud pa nagahatag ni grabing kahasol sa katawhan sa Sugbo ug dunay negatibong epekto sa ekonomiya ngadto sa tibuok katawhan sa Sugbo. Sa privilege speech, si board member Soko may question sa feasibility sa CBRT tungod sa kapakyas matud pa sa proponent ni ini nga muhatag og mga detalye sa operation sa Mass Transport System Project sama sa unsang mga klase nga bus ang gamiton, kinsa ang operator ug ang plite ni ini. Si Duterte kinsa mo'y chairman sa Tourism Committee ni ingon usab nga nakadawat siya mga reports ug kabalaka nga ang mga turista sa ilahang pagpaingon sa South nakasinati og grabing ka traffic tungod sa CBRT project nga nitadlas diha sa duha ka mga dagkong dalan. Matud ni Burgonia, naghiusa sila sa bag-ula nga giliwatan usab nga panawagan sa Cebu City Council nga suspinsuhon ang CBRT project. Aban sa pangutana ni Burgonia nga nganong karon man lang. Kung sa kanta pa, bakit ngayon ka lang? Why now? Why only a year after the groundbreaking did the council object to the project remains addressed to the Cebu City Council. Niadtong Pebrero 27, kinumduman si Governor Gwen Garcia miluwat og memorandum number 16 series of 2024 nga nagmando sa kontraktor Hunan Road and Bridge Construction Group to immediately stop the construction of the bus station at tubangan sa Capitol Building diha sa Osmeña Boulevard. Sa iyang memorandum, si Governor Gwen Garcia miingon nga ang mga proponents sa mga proyekto walay necessary authorization from the National Historical Commission of the Philippines. Ang panawagan sa gobernador, mauusab kini ang gidasunan sa iyang pagumangkon nga si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia pinaagi sa privilege speech nga giluwatan ni adtong Pebrero 28, a day before, nga naghangyo sa Office of the Building Official sa pagluwat og cease and desist order against Hunan Road and Bridge Construction sa ilahang pagtukod sa bus stations din sa Osmeña Boulevard. Tungod usab matud pa sa hulga ni ini on the integrity of the city's heritage and culture. Matud ni Rama, wa siya problema sa mga resolusyon sa provincial board members apan ang iyahasang pangutana unsa sad ka kunoy bation sa mga opisyalis sa probinsya kung iyahang siradaan ang daan paingon sa Kapitolyo. Wa na iyahay na lang gitaan ni mura naman taan ko kanang murtag nag tubig-tubig ani ba na mubabag na makalusot sa unahan, babagan sa unahan. Ingon si Mayor Michael Rama, iyahay lang tagtanaw sa atong purma pero usahay ka ng gahom, musod na ganinas atong utok, wa na ang maayong pagpamatasan. Sige. Kanang para kinsa man na. Para kinsa man na Mayor Mike. Para kinsa man nang kanang gahom nga musud sa utok, magtangan tas maayong pamatasan. Pangpanganli na lang pud na kay para makabawtag parang kinsa na nimo ipahinungod ba aron maklaro. Pero kamo bisag asa ninyong tanan nagpabili ng kamatuoran nga nanumpa mo sa katungdanan inighuman sa eleksyon, inighuman ninyong pangampanya, ighuman og kanta-kanta, ighuman og bisag unsa pa inyong buhaton diha sa eleksyon. Nagpabili ng kamatuoran nga iniglingkod ninyo sa katungdanan, di mo mulingkod kung di mo manumpa na, di ba, anapa na I do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my abilities the duties and apil na sa inyong duty ka na magsige mo away-away mag-apil na ka ng tinubagay mo ka ng paita ang mga tao na hasol any single delay samot na ning daghan kay delay kung babae pa niya dugay na ning nanganak siguro sa tantong ka delay anang inyong mga proyekto naabya tay gibutang din na unsa papel ra day na picture ra day nang ato nga
faithfully discharge our duties, true faith and allegiance to the Philippines, obey all laws and orders. Dili intaw na kuan, kanang dili intaw na duwa-duwa lang para nako no. Para namo nga mangbutar ninyo ug nang bayad sa buhis kay wa may choice didakan gyud mig dayon. Makaingon gyud ta nga ayo sud intaw palabi sa inyong gibati oy nya. Di na to malikayan ang uban ra bab. Tingog sud lami na kay karon no, hapit na eleksyon kay filing na ka October, eleksyon na sunod tuig. Lami na mo kay mga smile ang mga tao. Oy, lami na mo kay mangumustas messenger. Hi, kumusta? Magkita niya ta. Nga. Bakit ngayon ka lang? Kita na dayon, tagad-taga na dayon, tingog-tingog na dayon, may na dayon kay tag mga punto. Sure mo diray? Wag yun. Pagtarong mo kay make the most of your time. Kung ako lagi, may palagi din na lang ta mag-implement og project a year before elections. Hunong mo na, walay implementation, mag-moratorium ta kay ang nakaapan yun no, ay naghapit naging election, manggawas mang yung mga kuans mga tao dagka na kay bright, dagka na kayo kanang kanagay ay kanabang naay murag kasing-kasing para sa katawhan. Daghana na gyud. Pero mao na klaruha lang na ninyo sad kay luoy man pud kaayo ang mga tao nga magsige na lang gyud. Kasabot man sad ko sa inyong mga punto, matag-usa ninyo na man sa mga punto pero kanang unfortunately daghang yung makaingon ug hasta ako makaingon ba makapangutan na nga sa wa pa nagidugkal ang yuta, sa wa pa nagipang-ibot ang mga kinahanglang ibton din ha, sa wa pa na naggasto ang dako kayong kwarta sa pagsugod sa proyekto. Kibaw naman mo nga na, ana. Kibaw naman mo asa na padung. Nganong karon raman in taon mo na ningog. Kadugay na, ana, nagsige na mga nagka-delay-delay, na usab na ng ruta. Diba? Kaning nas itong video, all three of you. Governor Gwen Garcia, Mayor Michael Rama, Mayor Tammy Osmeña, former Mayor Tammy Osmeña. I'd like to think that all of you were elected because of your abilities, because of your love for the people nga inyong alagaran. So, maybe it's high time nga you come up with something ba nga kanagay mag-abot mo, magkahiusa mo ba? I don't know. In a perfect world siguro, no? Pero, I think Cebu needs that sad. Kay, di lalim, oy. On the other hand, magkatawa sad ko, mura kanabang be careful gayta sa atong pagpangtulisok sa uban. Di ba, unsa ginapanultihon na Michael, kanang moingon ka ba na sa imuhang pagtudlo, na ay upat ka mga tudlo nga nagatubang nimo. So unsa may nahitabo? Board member sa 6th district, board member sa 5th district. Uy, nang abot-abot naman mo sa inyong concerns din ng Cebu City nga traffic unya. Basig nakalimot sa tadiring dapita no nga ang konsolasyon on and on konsolasyon. On and on sad bayang traffic din ha besh. Unya kanang naamoy resolution ana. Naamoy gihimo nga to nga i-address sa din ninyo nga concern. Kay ugwa man gani ka makaingon sa ta sa likwaot sad slight to moderate no. Medyo makaingon ta nga uy salamat sa pag-care. Pero nabatay na nagibuhat sad sa pag-address sa problema sa konsolasyon on and on konsolasyon. Last na ba na kung nainamduman wayway biya itong viewers mayor ito na mayor ang pangagi diri. Pwede day na. Na tanawa na. Napakoy nabasahan ganina nga niingon to si Cebu City Mayor Michael Rama nga kinahanglan ko nung iiswag ang South Bus Terminal. Ingon si Mayor Michael Rama nga kani kuno may pa kuno ipabalhin na lang kuno ng South Bus Terminal. So may pasabutan ni South Bus Terminal nag-cater ni sa mga pasahero kasagaran sa taga-probinsya. Ang tag-iya ni probinsya sa Sugbo under sa Disia ni Governor Gwen Garcia. So unsa naman sa ni baus-baus na po ni baus-baus dulur. Kaya nga naman be all of a sudden naplano dayon ta na ibalhin ang South Bus Terminal adto sa SRP. Kini mo ay gi-float na sad ni Cebu City Mayor Michael Rama aron matud pa ma-accommodate ang ongoing implementation sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Karon mo tanan na sad ko. Murag last year pa ni tan-aw ko last year ba to ni tan-aw ko basketball dara sa Cebu Coliseum. Pwede naman kung trapika daan na mayor nga nung karon pa mo ta naka-desisyon nga ibalhin sa wa pa nagsugod ang proyekto nga nung taningon nga ato lang sa mo didto. Kay one lane ra ni perting lisuras agianan. Karon na lang after lang gyud mo gilisod-lisod sad.
after lang po di question ang inyong project des Osmeña Boulevard. So unsa man ni? Kanang tubag-tubag lang sa taan ni, walang yung mudukog magpa-out ani, way magpa-alkansi ani. Karon sa ang programa nga Ingnang Mayor not kagahapon, yesterday was Wednesday. On Tuesday, iyang giingnan ang council pass mo ordinance nga mo facilitate sa immediate, so dinalian gud ni ka immediate transfer sa bus terminal gikan sa kasamtangang nahimutangan ani sa Enbacal. So ibalhin nga to sa SRP. Matod ni Mayor Michael Rama, it has to be urgently attended to. They have no place there anymore. Sakit-sakit so napaminawon kung binisayon mo na niingon sila Mayor, basta ining lison arang-arang dili kay sakit paminawon kay kung binisayon mo ra mag kinahanglan na gyud ning dalion og atiman wa na moy luna din ha. Huy. Ngano ka ha? Mao ra gyud na inungdan or tungod sa gyud na adtong nahitabo nga gi-question sad ang imuhang ang atong CBRT project din ha paingon sa Kapitolyo. Usa sa upat ka bus station sa CBRT first package gitukod atubangan diha sa terminal, pero sama sa akong giingon taud-taud na lagi na diha. Taud-taud na ta nag-antos sa Abog, taud-taud na ta nag-antos diha sa one lane. Ang package 1 nag-cover sa distansya nga 2.38 kilometers nagsugod sa Cebu South Bus Terminal paingon sa atubangan sa Capitol Building sa Osmeña Boulevard. Unya gibana-bana nga mahuman kinig Hunyo, pero timan ang original nga target completion date ni adto rang December 23. Ano na? Mana na lang New Year, mana na lang Valentine's, manang New Year, manang sinulog, manang Valentine's. Wa pa na human. Balik na pud ni og June. I doubt kung mahuman ba ni June. Mo lapos na sad ni, unahan na pud ni, extend na pud ni. Irog-irog na pud ni ngadtos unahan kay daghan naman sa mga sango-sango tungod sa aning mga questions, di ba? Mga legit ba ya? In fairness, legit sa ba ya ang concerns? Which to me would also have been avoided kung nananghid lang sad ang project proponent ani ngadto sa National Historical Institute kay mao sad lagi nga agi pa mo ana o dili ta mo mag-ahat-ahat karon. Sao man na? Ya, ingon na ra ba si Mayor Michael Rama nga to board provincial board lagi nga ay pag-apil-apil sa mga among mga gibuhat diri sa Cebu City kay Cebu Province man mo di man mo Cebu City. Gusto man si Mayor Michael Rama nga ang proposed ordinance kinahanglan specific kunong maingon nga ang mga terminal dapat dili tugutan sa city center, magbuhat tag ordinance aron gyud maklaro gyud nga dili na kinahanglag terminal sulod sa syudad. Agkuy ug mahitabo sad ni maapektuhan na sad ng North Bus. Terminal man sad na. Unya, session man gahapon. Pahigayon ang Cebu City Council sa lang regular session, pero ang pagpabalhin sa Cebu South Bus Terminal agkuy wa man na appeal sa agenda. Remember, ang running mate sa pagkakaroon o sa last elections o kasamtangang Vice Mayor arente sad ning Governor Gwen Garcia. Is this the reason or tungod basad kaha kay apiki na ni sulti ang mayor? Pwede ba sad mayor na sulti sad ni siya ang programa pero wa pa siya ni sulti sa council? Pwede sad. Sao man ni? I-offer ko no. Pero February 29 pa man ito nga interview nga ni offers Mayor Michael Rama sa SRP sa bag-ong kabutangan sa terminal. Saon man ka ni mahitabuan ni nga province na ba'y tag-iya ni. Kaya namduman niya itong Oktubre 24, last year pa ni, Garcia agreed with Rama's suggestion to transfer the CSBT to the SRP. Pero noong alaw yun. A lot has also happened since then. Wala pa noon may luwat ug pamahayag si Governor Gwen Garcia nga mausay pangulo sa mausay inahan sa Cebu Provincial Government nga mausay nagmanage sa terminal og na nag-iya sad sa luna nga gibarugan niini. So sao man ni ron? Doon naman ni plano ka ni adto no nga ang provincial government nga ihiusa i-integrate
ang Cebu North Bus Terminal ug ang Cebu South Bus Terminal into a multimodal terminal at their new location. Sa pagkakaroon, ang Cebu North Bus Terminal, Cebu City, gihapon ni nahilun na, is operating in a parking lot in front of the SM City Cebu in Barangay Mabolo, Cebu City. Now, I know nga si Governor Gwen Garcia, dilisad ni musugot nga mahasol sag maayo ang iyahang mga ang iyahang mga ginsakupan sa lalawigan, lisod sad kaina. Okay. Ang purpose ba nga gibutang na dire sa syudad, ang mga terminal is para gikan sa probinsya, biyahig layo kayo, inigabot diri na mahasol og many rides, di ba? Mo na ito, layo kayo, pila ka rides. So, dire sa sentro na, aron masayon, mas convenient para sa itong kaigsuunan, gikan sa nagkalain-laing dapit sa lalawigan sa Sugbo. So, ato ning atangan, murag, nagkadugay, nagkalaom, nagkagrabisad kining mga tinubagay ug mga tubag-tubag aning atong mga dagkong opisyal, no? Karon na samot pa napunan pas kanhi mayor nga nitingog na sad bahin ani. So niingon ang ubang mga netizens, niingon, oy, unsa man ni? Kanang mao na bini panahon nga magkaamigo o magkahiusa? Matud pa magtandem na ba? Mag-running mate na ba kunos former Mayor Tammy Osmeña o si Cebu City Mayor Michael Rama? Mao na giingon nga ambot lang. Kay doon na rabay panultihon ng uban nga in politics kuno there are no permanent friends, only permanent interests. Mao bitaw nang maingon ko nga di gyud ko siguro 100% nga politiko kay dili ko makaako nga ipugos na lang og pakig friends kung kanang grabe na kaayo ang mga nahitabo. I don't care if you're a former friend, if you're a former family member, hala ka diha og di na sad mao, di na gyud. Kay og mo man gyud ga ini, di na gyud ini mao. Mag-sure ta. At ang ana nato ang uban pa unyang mga kalambuan. I don't think it's the right term to call it, to use when say kalambuan kay hug magdaghang di mo lambo aning kadaghang lalis ya ani noon ro dagag maapektuhan ng mga proyekto. Dapat gamayng oras na bilin nato sa ning i-appeal bi kay duha matud pa ka national government offices o barangay hall sa Cebu City ang nalakip sa 30 ka mga non-compliant structure sa 3-meter easement sa Estero, Parian. Si kaning Kapitan Ramil Ayuman nga sakop sa Cebu City Task Force Gubat sa Baha, miila kanila nga mao ang Department of Public Works and Highways kun DPWH and the Commission on Audit kun COA ug ang Tinago Barangay Hall nga puros anaa nahimutang sa Barangay Tinago. Si retired General Aderson Kumar, Estero de Parian River Commander, mikumpirmar usab niini. Ang COA, kansang mandato, mao ang pagsiguro nga dunay accountability kabahin sa mga resources nga gigamit sa gobyerno for public resources. Sila sad apil sa ilang duty to promote transparency ug matabang sa pagpalambo sa government operations pinaagi sab sa ilang partner stakeholders. Duna na matud pa daay ni mga suwat gikan sa Business Processing and Licensing Office regarding their violation. Sa ikaduhang suwat nga gi-address ngadto ni Mamarilo Rizari, BPLO, gave COA until May 5, 2023, last year pa kaayo ni, or 6 months from their first letter to remove the easement encroachment but wa sila'y nadawat nga tubag. Ang River Commander ni atong panahon si Raquel Arce sa usa ka June 22, 2023 nga suwat, ihangyo usab sa COA nga muhatag og dokumento for assessment sa ilahang proper boundaries pero wasad sila tubaga. Ang DPWH, government agency sad nga responsable sa pagtukod o pagmaintenar sa mga infrastructure projects, gitagaan sa suwat but only provided one of the 9 documents nga gikinahanglan. 1 year na lang hapit. Sukad sa gihatag nga deadline apan ang panawagan sa Cebu City Government nga kooperasyon kabahin niini aron pagtubag sad sa problema sa pagbaha ug sa pag-revive sa mga kasapaan sa dakbayan. Wa jamo. Wa gyud kini tagaig pagtagad kay kung gitagaan pagtagad gitubag na or gitubag na gikumpleto man unta ang requirements pero wala. Doon na kuno ni mga koral nga naka-encroach sa easement o matud ni Kumar di siya kasutig unsay naasud sa fence kay they could only check from the outside. Ilang koral ug sukdo nimo gikan sa riprap
misapig sa riprap. Pero karaan na biya ni nga building, no? Unsaon ka ni? Unya, ang barangay Tinago sad puste sa ilahang kural naka-encroach usab sa easement sa Estero Parian. So kung kuhaong kural makuha ra gyud, ang puste lang gyud. So ubay-ubay sad niya karon pangutana unsa man yung buhaton ani? Mga government agencies and offices man ni. Tanaw na to na big political will unsa may tabuan na, unsa may action sad sa mayor ana nga 1 year na baya. Kung mga yano pa ning mga tao, kami pa ning mga yanong sugbuanon, yanong lungsuranon, awa na ay guba na ni. So, let's see. Atong atangan, daghanan na atong atanganan ani. Nya wala man tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang apostolic succession nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad ug responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ug himuha sila nga ako mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mo ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan, kami nag-ampo karon ngadtong among mga igsoon nga na isalaan sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dadon ta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat rin mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, diri sa studio si Ferdy. And magpasalamat sad ko sa mga ni lingkod no in my absence and the absence of Sir Manny for the past few days. Medyo doon na lang tayo mga importante sad nga mga biyahe. So thank you kaayo ni Konsihal Langga Randy Gorion ug ni Crystal Joy Pelerca for taking over the show in our absence. Sa ngan gyapon sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako si Malu Inocando Tabar. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all.